Akala mo sila talagang nagmamahal sa ating mga kababayan eh. Mariringgan mo yung isa doon. Eh, ano mangyayari sa ating mga fishermen? Yung ating mga mangingisda? Gaganyan-ganyan nila? Kailangan malaman nila na may nagtatanggol sa kanila. Eh, ba't di sila pumunta ron para silang mag-guide sa ating mga fishermen? Paano mo gagawin? Wala naman silang ginagawang pamamaraan. Mabuti nga ako, nung makausap ko yung ambassador, pwede ba nating mapag-usapan sa susunod na mga panahon? Magsimula tayo ako sa traditional fishing rights. Yes, Mr. Senator. Sabi niya. Kasi itong mga bagay na ito, sabi kong ganun, ay mga private rights lang ito. Malayong malayo sa pag-uusap tungkol sa mga teritoryo. Usap na lang dito sa ambassador. Which yan yung ginawa ni Senator Marcoleta, na kung saan instead na awayin o batikusin ng China, pagkasunduan na lang mga bossing, no? Pagkasunduan na lang kung ano ang dapat gawin dito sa West Philippine Sea, kung dapat bang maghatian na lang sila sa pangingisda. Kasi kung aangkinin talaga ng ng Pilipinas itong Kalayaan Group of Island, wala silang panama, magkakaroon talaga ng hindi pagkakanuan yan hanggang sa mantong sa digmaan mga bossing. Yan yung iniwasan ni Marcoleta. Samantalang itong mga kasama niya sa Senado, ang gusto nila mangyari, digmaan na. Huwag tayong papayag na hindi natin makumaangking yan. So, ang sinasalang-alang naman dito ng mga ng mga Senado ay pang sariling interest lang. Dahil paano kung magalit talaga yung China? Wala na. Ang kawawa is yung mga kababayan natin na wala kakaya lipat agad ng ibang bansa, di kagaya nito mga matataas na official na anytime pwede silang sumipat ng bansa kung sakali magkaroon ng giyera dito sa Pinas. Magandang araw sa ating lahat mga bossing. Muli nagbabalik RMG News TV mga boss. Ayan, another day, another fake news. Yan, panibagong araw, panibagong chismis na mga bossing. So, for today's video mga bossing, bali ang topic man lang natin ngayon ay walang iba kundi dito kay Senator Marcoleta na kung saan sinabi daw di umano niya sa publiko na ipamigay na daw po ang Kalayaan Group of Island mga boss. What? Na di umano'y pinabulaan naman niya kasi daw hindi daw niya sinabi doon mga bossing, no? Bali meron nang nagpakalat ng chismis or ina-edit sa mainstream media na sinasabing si Marcoleta daw ay gusto na daw ipamigay yung Kalayaan Group of Island mga bossing sa China na lang mga boss. So ano nga bang totoo mga bossing? Ito ipapanoorin natin yung pahayag ni Senator Marcoleta. Alamin natin katotohanan. Pero bago natin panoorin ang video mga bossing, ayan, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa ating YouTube channel mga bossing, ayan, muli inimbitahan ko yung mag-subscribe. Huwag mong subukan. Ayan o. Click nyo lang yung subscribe button sa ganun update po tayo sa in-upload natin video. At huwag kakalimutan mga bossing, mag-comment, like, share para sa ganun pag nakita ko yung comment, maaari ko kayo subscribe sa ating YouTube. Shoutout sa ating mga video mga bossing, no? So, ano pa hinihintay natin mga bossing? Yan. Umpisa natin yung panonood. Pasensya na kayo mga bossing, medyo ngungo tayo. At simulan natin yung panonood. Let's go. At saka meron pang isa, Sen. Ito nabanggit din naman ng ilang senador na kasamahan ninyo na sa panahon daw ngayon, kapag ka ikaw ay nagsalita ng kontra sa sinasabi nila at pro-China ka, may tuturing daw nito na treason eh. Treason? Ano ba ang... Natawa na rin yung iba eh. Nakakalam ng batas eh. Ano ba yung treason? Ang gusto nilang naratibo kasi yung kung ano lang yung iniisip nilang tama eh. Akala mo kasi kung umasta, akala mo sila talagang nagmamahal sa ating mga kababayan eh. Mariringgan mo yung isa doon. Eh, ano mangyayari sa ating mga fishermen? Yung ating mga mangingisda? Gaganyan-ganyan nila? Kailangan malaman nila na may nagtatanggol sa kanila. Eh, ba't di sila pumunta ron para silang mag-guide sa ating mga fishermen? Paano mo gagawin? Wala naman silang ginagawang pamamaraan. Mabuti nga ako, nung makausap ko yung ambassador, pwede ba nating mapag-usapan sa susunod na mga panahon? Magsimula tayo ako sa traditional fishing rights. Tama. Yes, Mr. Senator. Sabi niya. Kasi itong mga bagay na to, sabi kong ganun, ay mga private rights lang ito. Malayong malayo sa pag-uusap tungkol sa mga teritoryo. Kasi kako nagawa nyo sa Vietnam. Ayun nga, oo. Nagkabarilan pa kayo dyan eh. Nagkabarilan kayo dyan.
Pero nagawa nyo ng paraan. Naayos nyo yung pangisdaan sa inyo. Totoo. Meron din kayong sigalutan ng India. Naayos nyo rin. Nagkabarilan din doon. No, ayos. Kamuntik nang nagjukler. Naayos din. Sa Japan, Ay, mas matindi. naayos nyo rin yan. Oo. Tayo So, hindi pala imposible dito. Tayo ba naman kako, hindi natin maayos? Yun ang gusto namin gawin eh. Oo. At kung Pero aayusin tigilin lang sana natin yung patutsadahan. Oho. At noon sa dinidiscuss ko pati nga doon sa oil exploration at saka yung gas exploration, pinakita ko yung dalawang mapa dated 2013 and 2024. Sa pagdaan ng panahon, kahit na nagbarilan, naggera ang Vietnam at saka ang China, nagawa pa nilang ayusin ang kanilang na-manage nila. Hindi ko sinasabing naayos. Na-manage nila kung ang pag-uusapan ay yung ikauunlad ng kanilang bansa. Parehong napakinabangan. So kapag ka pala pinag-uusapan national interest, pwede nilang isang tabi kahit sandali lang. Ilan ang oil exploration sa Vietnam? Ilan po? 60 to 70 explorations. Wow, ang dami. Ganun kadami? 35 to 40 Oh. oil and gas exploration. dami pa rin, Vietnam. Malaysia, 60 to 70. Aha. China, 60. Pilipinas, tanungin mo ako. Ilan? 12. Meron din. 12. Ikumpara mo sa 35 to 40. Oo, sa bagay, 60 to kukunti. 70. Oo. Bakit? Tutsada na patutsada tayong patutsada. Kapag ang kapakanan ng bansa ang pinag-uusapan, pwede nating isang tabi sandali. Pwede tayong mag-usap Oil exploration ito So yun ang mga bossing, dito na natin natatapos sa panonood ng video. Bali, sobrang ikli lang pala. Medyo nabitin tayo mga bossing. Pero okay lang yan. At least, naiparating ni Senador Marcoleta ang gusto niya sabihin. Bali, reaction lang natin dito mga bossing. Tama naman sinabi ni Marcoleta. Bakit kailangan idaan sa mga patutsadahan, sa mga slogan na kung saan kailangan pansiraan ng isang pangulo? Oo, sabihin na natin si Xi Jinping isang diktador o hindi magandang halimbawa ng namamuna, pero hindi ibig sabihin yung kailangan natin lagyan ng posting making ang kanyang muka. So dapat gawin na lang is kama naman yung makipag-usap na lang dito sa ambasador. Which is yan yung ginawa ni Senator Marcoleta, na kung saan instead na awayin o batikusin ng China, pagkasunduan na lang mga bossing, no? Pagkasunduan na lang kung ano ang dapat gawin dito sa West Philippine Sea, kung dapat bang maghatian na lang sila sa pangingisda. Kasi kung aangkinin talaga ng ng Pilipinas itong Kalayaan Group of Island, wala silang Panama, pagkakaroon talaga ng hindi pagkakaunawaan na hanggang sa maantong sa digmaan mga bossing. Yun yung iniwasan ni Marcoleta. Samantalang itong mga kasama niya sa Senado, ang gusto nila mangyari, digmaan na. Huwag tayong papayag na hindi natin makumaangking yan. So, ang sinasalang-alang naman nandito ng mga ng mga senador ay pang sariling interest lang. Dahil paano kung magalit talaga yung China? Wala na. Ang kawawa is yung mga kababayan natin na walang kakaya lipat agad ng ibang bansa. Di kagaya nito mga matataas na official na anytime pwede silang sumipat ng bansa kung sakali magkaroon ng gera dito sa Pinas. So yun lang mga bossing, dito natin natatapos sa panonood ng video. Bali na kung gusto nyo panonood ng mga bossing muli ay inimbitahan ko kayo mag-subscribe mga bossing click nyo lang yung subscribe button, hit notification bell so na mag-updated po tayo sa ating mga upload na video. So yun lang mga bossing, have a nice day and peace yo.